good day! So, sa mga nagtatanong or sa update sa bio, ito na, nakalimutan ko siyang i-voice over. So, nakalagay na po yung roof natin. At ito na nga, naglalagay na nga ng railing sa babaw ng bahay. Kayong makikita nyo, nalagyan na yung railing sa taas. Tapos, nagwi-welding pa si kuya pa kasi lalagyan ng yung railings dito naman sa balcony, dalawang balcony natin. So ito na siya with extended playground ni Liam, tsaka yung toilet natin. Yun ang nilalagyan ng roof. Sa likod naman, while yung iba nagdidig, gumagawa para sa bubuhusan ng tai. Okay, so ito naman sa loob, naglalagay, nagsasoftening or finishing. Nagfi-finishing na po sila. So, medyo, yung iba nasa taas, ng iba nasa baba. So, nag-arrange kasi itong bahay na to, maybe, nasa 60%. Nasa 60% na tayo dahil sa bedroom naman nakalagay na yung skim coating at nalagyan na rin ng paint para hindi siya magra-rust yung steel deck natin. So, anyway, ito na yung hitsura sa ating bedroom. So, di ba? So, puti. Oo, kasi lalagyan pa yan ng ceiling. Yes, mga madam, lalagyan pa na yung ceiling. So, ang ginawa lang muna ay nilalagyan ng skim coat tsaka yung paint para hindi siya magraras agad. Diba? Hindi na tayo liliparin. Hindi na liliparin pa yung bahay natin dahil yung bahay natin hindi na talaga dahil nakakasemento na. Pero ito na nga yung bedroom at ito yung tinatawag na tong bathroom natin with a little bathtub. Alam niyo ginagawa talaga namin tong bahay na to. Hindi talaga ang purpose talaga nito na everything will be magiging easy kasi si Liam may bata. So, dahil mahilig si Liam sa mga bathtub, kaya nagbumili na lang kami ng bathtub para gawing like mini swimming pool niya. And lalagyan natin ng playground. Ito naman yung playground niya kasi ang dami niyang mga toys. So, para hindi na yung mga laruan magkakalat-kalat pa sa living room, doon na lang sa kanyang playground. Tapos, yung mga bike niya or mga electric car niya na sasakyan niya dito sa temporary house ko. Kasi itong temporary house na tinitirhan ko, gagawin tong balcony. So, dito siya maglalaro o paglalagyan rin natin ng tiles na hindi siya slippery. At tatanggalin din yung plywood. Kaya, ginagawa itong temporary na bahay. So, ito na nga, nandito lahat ng tiles. Itong, anong tawag nito? Yung bang para hindi malagyan ng pumapasok yung ulan sa loob ng balcony. Bumili na rin kami nito. At ito na yung hitsura, di ba? Naganda na. Dahil nga, ubos-ubos na yung pira natin. So, kailangan na matapos to dahil yung bangko natin umaaray na. Ito lahat ng materials. Meron na tayong shower, PVC, molding. So, hindi talaga kami nagpapadeliver sa mga kung kaya lang namin ikarga yung sa sasakyan. Katulad ng bathtub, kinakarga lang namin to sa sasakyan namin dahil nga kayang-kaya lang naman. Eto nga. Sa taas, 'di ba? Nalagyan na rin ng hagdanan. 'Di ba? Tapos nakapagpalibot na po yung mga railings na papalibutan na. Ang sa taas na po, hindi namin lalagyan ng tiles. Kasi nga, sabi ni Axel, kapag lalagyan ng tiles, medyo kapag magkaroon ng cracking or may like crack, para makita agad at mare-repair. Kasi kapag hindi talaga ma-fix agad-agad kung magkaroon ng crack sa ilalim, posibleng maglilik at tutulo yung tubig. So, ang ilalagay lang namin dito na lang, lalagyan namin ng waterproofing
waterproofing na paint. Tapos, pagkatapos niya, lalagyan namin ng fake grass para maganda siyang tingnan. Tapos, lalagyan namin ng mga like tent para hindi ka maulanan. Lalagyan ng mga tables and chairs and sunbeds para ganda-ganda yung pagkahiga-higa mo dito. Para magkakaroon ka ng sarili mong resort. So, eto na mga besh. Diba? Maganda? Nilalagyan ko rin to ng gate kasi para si Liam hindi na makapasok dito na hindi alam ko, 'di ba? Kasi anyway, kahit naman sasabihin ng iba na ang bata hindi forever ang bata, pero for the safety sa bata, habang bata, 'di ba? Need talaga natin ng safety. Safety is mas mga inday. Ano ka ba? Arito na mga mare, dumating na yung mga tiles natin. So, dumating na yung tiles na pinadeliver. Ito ilalagay natin sa ating living room. Kasi yung tiles na nakita nyo sa room, sa bahay, para lang yan sa CR, tsaka para sa yun bang wall sa CR. So, dahil hindi nga kaya ni kuya na umangat papunta sa bahay talaga namin, kasi daw very matirik yung daan. Matirik ba yung tawag? Basta very uphill siya. So, natatakot si kuya baka daw masaslide siya kasi nga sobrang wala siyang 4x4 tapos mabigat pa daw yung mga tiles kasi nasa 400 pieces. So, ang ginawa na lang namin, binaba namin yung sasakyan namin tapos ikakarga na lang namin yung tiles sa sasakyan namin hanggang maubos sila lahat kasi itong sasakyan namin meron naman siyang 4x4 tapos i-lower gear lang namin para for the safety, kasi tukot si kuya baka nga daw madisgrasya siya, di ba? Kasi nga naman 400 tiles, di ba? Sobrang bigat niya, nasa 1,000 something kilo yan. So, ito na nga, pagdating sa taas, kinuha naman ng mga trabahante ko at sila na yung naghahakot papunta sa bahay kung saan ilalagay ang mga tiles. Di ba? Di ba, besh? Good thing may 4x4 tayo para makaangat dito sa bahay. At ito lang, minsan kinakargahan namin ng mga binibili namin sa mall kapag mahal yung mga delivery, kakarga lang namin sa sakyan para makamura tayo.